Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Let's get it. Welcome sa brotherhood ninyo at sa mga girls na nanonood dyan. Meron na, no? Dumadami na. Welcome, welcome. Kami ang wala kayong mga masculine role model. Kiniklaim na namin yan. Madami Saan pa nga ba? Ano pa nga ba ang alternative mo sa panahon ngayon? Kukunti na. So, pagtiisan muna kami. Dumadami na, especially mga katulong. Dumadami na rin yung mga pumapantasya kay 8 guys dahil yung mga katulong. Gagi. Nabubus. Nabubus ang nila eh. Yeah. Sarap kaya, Sarap pang alin. either Ang katulong. na cute, sarap yun. Either pag nakakarinig ka ng mga nag-uusap na ganito, tapos nakikita mo na yung nagsasalita ay transparent, ganyan. Binubuksan niya yung sarili niya dun sa risk ng yung mga vulnerable side na pinapakita niya. Interesting kaya pakinggan yun. Either kahit hindi mo type yung content, yun lang, the fact lang na yung tao ay transparent na nagsasalita. Interesting siya pakinggan, tsaka definitely may wisdom ka rin na makukuha. Kasi iba yun, di ba? Ibang experience yun, nakakita ka ng ibang experience, ang ibang perspective. At saka sa panahon din ngayon na syempre politically correct na kadalasan. Diba? Pagka nakakarinig ka ng ganito na walang pakailam. Gugulat sila eh. Wow! Tangina. Ang na sinabi niya yun. Diba? Mga comment na ganun. Kasi hindi naman talaga ang politically correctness talaga para sa akin. Ano yun eh. Kaya isa rin yun sa mga reason kung bakit marami ring tao ang lost, depressed. Kasi dahil sa politically correctness, napipigilan yung gusto mong sabihin. Now, may mga places para, syempre, para maging demure ka, like sa office, sa mga professional settings. Hindi ka talaga pwedeng mag-all out dyan. Pero pagkakwentuhan lang, yan yung pagkakataon natin para, alam mo, ilabas yung saloobin mo talaga, yung gusto mong sabihin. Eh, ang problema nga sa kanila, pati sa kwentuhan, pati sa podcast, gusto yung ipulis. Di nyo mapupulis to. Ito nyo ba yan? Anti-support to, Ito bitch. mo ba yan? Lalo-lalo na, si Soysa daw, na General ng Soy Army, no? Asa magsasaka pa rin ako. At hari ako ng hip-hop underground. Iyakan nga kayo last week, di ba? At pagkapit kayo sa Slick and Dapper, dyan sa Golden Boy Boxing Gym Club sa Jackie Luville, mag-boxing kayo dyan. At payo ko sa mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Ay nga pala, speaking of a Golden Boy Boxing Club, Boxing Gym, congrats kay Pete Laurente pare, nanganak na yung misis niya pare. So, Daddy na siya, tol. congrats kay Champ, no? So, Joshon Point para sa lahat ng social media kung gusto mo mag-amoy bad boy ng may class. Available mga perfumes natin sa TikTok shop and meron din tayo sa Shopee, yung Black Prism by Sadaw, link nasa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Kung seller ka ng Shopee at Lazada, merong drop-off dyan sa Better Living Parañaque. LV Trading ang pangalan yan. Yeah. Alam mo pare, Sige. speaking of, napag-usapan natin yung politically correctness. Isa sa mga content creator ang nabash. Oh? Pwede naman naman to eh. Si Bea Bores. Nabash siya kasi daw, Kasi daw. pumunta kasi siya doon sa isang food park, sikat na food park sa Manila. Ngayon, kumain siya ng pagkain na hindi niya trip. So, sinabi niya sa video na this is not for me, hindi ko gusto. Ngayon, naging big deal. Binig deal ng mga tao kasi bakit ka ganyan? Bakit mo sabi na hindi mo gusto? Putang ina, tapos doon pa daw sa harapan ng tao na nagluluto, sinabi yun na this is not for me, di ako nasarapan. So doon siya nabash dahil lang sa pagsabi niya na hindi masarap daw yung pagkain. Eh ang sa akin naman, yun nga eh, sa sobrang ang tanga na ng mga tao ngayon, sa sobrang grabing gusto nyo na politically correctness, kahit critic mo sa pagkain na talagang pagkain is subjective, eh bawal na talaga pre sa sobrang, di ba sabi ko nga sa inyo, kakapagtanga pati food vlogger merong hater eh. King ina nyo, kaya galit na galit kami doon sa Daraitan dahil sa kasinungalingan nyo eh. King ina nyo, ayaw nyo magpakatotoo eh. Ganda ng picture, ganda ng ano. Pagdating doon parang Gagi.
okay lang. Pare, ngayon ko nga Okay naman, nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy kami doon. Pero sa akin lang naman kasi. iba lang sa TikTok kasi. Sa akin lang naman. Oo. Kaya nga, di ba, sa meta glasses mo, tinanong mo yung babae. Okay ba doon? Sabi niya. Oo nga eh. Tapos sabi mo, hindi, taga doon ka na kasi. Pero totoo paling reaction niya, pre. Mm. Oo, yeah. Pero pa Kaya nakinig na tayo, di ba? Di para sa akin, para sa mga bata nagke-trip-trip lang, pwede na rin yun doon. Pwede na. Oo. Yan, nag-umpisa ka pala mag-travel. Pwede siya. Pero yun nga lang, iba kasi yung ine-expect namin sa picture. Yun kaya namin nasabing pangit siya. Kasi yung expectation namin kasi mataas. Yun lang naman yun. Sa amin lang naman yun. Pero budget-wise, no? Okay siya. Wala kang magagastos masyado. Makakapag-red horse ka pa, di ba? Red Hearts. Red Hearts. Kami naman na-enjoy namin kasi si Josh lang naman matapobre sa amin eh. So kami Hindi, pero kasi ang layo natin, pre. Hindi siya worth it. Oo. Yun na lang. Tama. Oo, I'm gonna be straight. Hindi, kung galing ka pang Cavite, pupunta ka dun sa Daraitan. Carmona, Pupunta ka ng Daraitan. Hindi siya worth it. Ang layo. Parang 5 hours na yata sa'yo yun eh. Mas maraming magaganda sa Laguna. Kung taga South ka na, doon ka na sa Laguna maghanap. Mas magaganda doon. Pero kung taga North ka, yun, pwede doon. So, Going back to Bea, yung pagdating sa ganyan, dati matatanggap ko pa yung katwiran na influencer ka, wag ka mag-express ng negative dun sa small business. Dati, oo, naiintindihan ko pa yun. Pero ngayon, gusto ko na ibigay talaga yung responsibilidad sa mga nakakakita na at hindi palaging sila ang sinisisi. Kasi hindi naman na first time yan. Kasi kung, Si Yobab. yo, Bob, nangyari din sa kanya. di ba, ang dami nila pre, di ba? Ang dami nila. So sa akin, dahil paulit-ulit yan, tapos lagi na lang sisisihin yung taong nag-express nung ano niya, kahit influencer pa yan, ilang paulit-ulit na eksena na yan, di ba? Lagi na lang kasalanan nila, Hindi, matuto na kayo mga nanonood na, Kasi diba? tingin nyo. Oo. Kaya bakit hindi natin sisihin yung mga gumagawa ng food na yun? Ba't di nyo kasi sarapan? Pwede naman ganun. Ba't di nyo kasi sarapan? Nakatandaan ninyo sa mga nanonood ng food vlog, magkakaiba ang dila ng tao. Yun nga eh. Oo. Diba, si 8 di kumakain ng pakbet. Ako kumakain ako ng ganun. May ganun eh, di ba? Parang yung magugulat ka sa isang tao, ayaw mo niyan pare, ang palaya, ang sarap nga niyan. Magaganong ka eh. Kasi may ganun talaga. Eh, yun, katulad ko na rin. Sa hipon, bawal siya. Bawal ako sa hipon. May ganun talaga eh. Tapos, paborito ko rin yung dinuguan. Eh, meron ding iba na ayaw ng dinuguan, di ba? So, naintindihan natin yun. Tsaka ito kasi, nasanay kasi talaga tayo simula nung nauso yung mga food review sa social media. Nasanay talaga yung tao na puro magaganda lang yung sinasabi. Ang daming sumikat na food vlogger na puro ganun. Guys, punta kayo dito, ang sarap. Tapos nadidisappoint sila. Babashin na naman nila. Pupunta sila doon, sa lugar na yun, nadidisappoint sila na hindi naman pala masarap. Awayin na naman nila. Oh. So ayaw nyo pala, nasasayang pala yung oras ninyo dahil pumupunta doon sa nagsisinungaling. Eh ngayon, sinasabi sa inyo yung totoo para di masayang oras ninyo, ayaw nyo rin. Di ba? Maganda nga yung sabihin yung totoo para hindi nyo napag-aksayan ng oras. Di ba? Puntahan ko sakaling di man totoo. Siguro naging downside lang nito pare. Bakit nabash si Bea? Hindi sana yung tao na nagsasalita siya ng gano'n. Oo. Imagine mo kung tayo nagsabi, ito lang pangan ng lasa. May tinagets nila. Kung antay-support bumitaw ng gano'n, lulusot eh. Hindi, real talk kasi talaga itong mga yan eh. Parang sanay na sila eh. Oo. Wala siyang lisensya pare. Ito, legit wala siyang lisensya magsalita ng Real gano'n. talk. Tayo lisensyado, professional eh. Totoo. Nag-make sense. Ako, pagdating nga rin sa ganyan, kasi ako nung bata ako, talagang, convinced din ako dati talaga na, lagi mo na lang nire-rephrase yung mga sasabihin mo nga eh. Kasi, lagi kang sasabihin na, ang rude niyan, wag ganyan. Nakapagod, no? Oo eh, pero kasi habang tumatanda, hindi na talaga nagme-make sense eh. Kasi ang nangyari nun, napansin ko doon, dahil nasanay na ang tao nga na lagi mong ire-rephrase, umaabot na sa punto na masama naman talaga ugali ng tao eh. Pangit naman talaga yung ugali. Pero dahil sinayanay tayo na wag ka magsalita ng masama. Dahil ikaw na ang pipili, ikaw na ang
ikaw ang matuturong mali sa eksena na yun, di ba? Pag ganun. Wala, matatanga tayo ng ganun talaga. Oo, nagigets ko yung point mo, pre. Kaya pala, ito rin yung era na ang daming virtue signaler. Tapos pagdating pala sa totoo buhay, mga ulupong pala talaga. Oo. Maraming ganun eh. Kasi mas nagugustuhan nga ng tao na wag ka maging rude, wag ka maging rude. Ngayon, siyempre, forte ng mga peking tao, ng mga masasamang ugali talaga, ipapalabas na social media na virtue signal, mabait ako. Pero totoo pala, mga kupal sila in real life. Oo, kasi Parang naging opportunity tuloy siya, no? kasi kaka-cover na rin ng kaka-cover ng ganun. Tama eh. Natatago yung talagang totoong bullshit nila. Kaya akala nila talaga mababait yung mga tao ngayon. Pero ang totoo, ang dami lang nagpapaka-politically correct na content creator. Kaya nagugulat nga sila pagka na-meet nila content creator, ang sama ng ugali, ganyan, kupal. Totoo yan. Kala nila, ano yun sweet-sweet yan sa social media. Eh hindi, pigil na pigil yung ugali nung gustong-gusto nang sumabog yun. Oo, pero dahil nga kailangan maging nice ka, Tsaka isa pang naging pass dyan eh. Kasi minsan nga napapansin ko, nirephrase ko na nga sa pinaka mismo. So ako para sa akin, hindi rude yung pagkakasabi. Pero kukomentan pa rin eh. Tama naman, kaso rude yung pagkakasabi. Tangina mo. Tama na nga eh. Nag-agree ka na nga na tama yun. Di ba? So, di ba? Nag-agree ka na tama. Tutungan mo, rude. Gago ka pala eh. Bakit meron bang yan? Naka-ruler ba yung mga ine-express nating idea? Yung ine-express nating mga salita? May naka-ruler ba palagi dyan para solid na? Ang rude, nandito lang yan Hindi, expect mo na pag tao yan. Dahil ang nangyayari ngayon, magiging correct ka sa kanila basta malumanay ka mag-explain. Kahit mali yung explanation. Doon ito papasok. Oo. Yung ganitong style ni Josh. Oo. Kaya mabuti may ganito nga tayo dito. Oo. Kasi yung binibitawan natin, tama, kaya rin naman niya sabihin, pero siya yung mas pipiling tama kahit same lang tayo na explanation. Oo. Actually, ganun nga. Oo. Kaya nga lagi sinasabi si Josh lang may articulate eh. Oo. Hindi nyo alam, iisa lang kami lahat Iisa ng, lang eh. ng utak. So, yun nga, doon nag-iba-iba ng deliver talaga. Kaya ako nare-receive ko rin yan, nagigets kita. Sinasabi rin sa akin yan na, tama ka sana eh, ganito ganyan. Kaso, yung phrasing lang ginamit mo, siguro kung maayos yung choice of words mo, kingina mo, tama na tayo, tuldok na yun, di ba? 1 + 1 = 2. Oo. Ako sasabihin ko sa'yo, nung nag-comment na gano'n, tama naman, lang yung delivery lang eh. Hindi mo nga mabigay paano yung delivery nun. Di sana rumekta ka sa delivery kung paano yung delivery. Sana dumiretso sa ganun. Sinabi niya lang tama naman kaso ang rude. Sana nilagay mo, paano yung hindi rude? Hindi mo rin naman mabigay Hindi, ililiteral ko lang. Kunyari, yung sa ganito. Ayaw nila to. 1 + 1 = 2! Ayaw nila nun, pero sabihin mo na, 1 + 1 = 2. Yun, correct. Tama. Gusto nila. Yung literal. Bago ba yung equals doon? Ganun 2 pa rin naman yun. Baka- Bago talaga kayo. Baka okay pa nga yun Paano kung gusto yung 1 + 1? Yan ang mas correct. Because I Yan ang want it mas there. correct. No other purpose. Di Yan ba? ang mas correct. Sa tingin ko sa kanila. Ako talaga, May charot. 1 Sharap, + 1 = 2, charot. Sarap, no? Ay, mga nagko-comment na daw yun, di nila nagigets. Hindi naman gets yun. Secret. Amin lang yun. Napaka-sharap, Downfall no? ko yun. Yun ang downfall ko. Napaka-sharap, no? Di naman napaka eh. Sarap lang, sabi ko sarap eh. Wala, Dinagdagan eh. Napaka-sharap. Ano ang ganun na sabi mo? Napaka-sharap mo. Uy, obvious na yun. obvious pre. na yun. Lahat na. Talagang matitigilan na tayo, no? Papatingin na tayo. Wow! Ganun. Ina. Wow! Pag ganun, nakulam ako noon, pre. Huwag mo muna bibitawan. Hindi ako bibitawan. Ito ako sa Tagaytay, guys. Kapag usapan namin, what if isang araw, ganyan, mag-post si Josh ng nakabikini, ganyan. Tanga na, 8 kami dalawa nagpaplano na paano isalba yung ASP. Tanginang yun, paano natin gagawin yun? Depensahan yung basher or what, ganyan. Tanginang sabay-sabat si Josh na, tanginang yun, di nyo man lang ako tutulungan, tatalikuran nyo na ako kaagad. Imposible mangyari sa akin. Yung kaya malamang sa malamang, nabarang ako, nakulam ako. Kaya iligtas nyo ako, puta. Hindi na ako sasagot nitong ano, pre. Solusyonan nyo muna ako, tanginang, try nyo muna. Di ba nga sabi ko nga,
pag nangyari yung ganun, Bikini. nagbikini ka sa social media, putang ina, sobrang hirap ng depensahan yun. Oo. Kaya, ang gagawin namin ito ni Sadaw para masalba ang ASP, lagi ka namin mumurahin sa podcast Oo. intro. Joshi! Gagawin ka na intro. Puso ko nasa puki ng inang hayop na. Kingina ka, di namin nakalaing gagawin mo yan. Tang ina. Yun yung intro Siyempre, ninyo, intro. no? Ano lang, imaalis lang sa isip ng tao na nandun kayo eh. So, bali talagang kasumpa-sumpa talaga pag ang lalaki ay Friendship over ba tayo nun, pare? Pag nagbikini si Josh on point. Oo. Tingin mo. Oo. Inang yan. Parang niloko mo ko, gago, magagalit ako. Baka pagulpi talaga kita. Pati nga, sa sobrang... Nag-clinch pa tayo sa boxing, iba pala meaning nun! Tingnan mo pre, sa sobrang anlabo mangyari, pati sila hindi nila ma-picture yung mga nanonood sa atin. Puta si JOP magbibikini, magdi-dress, mag-cross-dress. Hindi ko ma-picture yun mga boss, puta. Hindi talaga, puta. Kaya pagka nangyari yun, dito sabihin ko na sa ASP pag nangyari yun, puta nabarang ako. So may possibility. Ha? Wala nga putang ina nabarang nga ako pre, imposible mangyari. Pag halimbawa, isa sa tropang gumawa nun, nakita kong ganon, hindi ako matatawa na nakakatawa. Hindi, ina corny mo. Ganon agad. Ganon agad. Akala hindi si Josh, parang isa sa friend mo, ganyan, na nagbikini, pero best friend mo to Anong gagawin mo sa kanya? Yun nga, corny nga. Tangina mo, kala mo natatawa ako sa ginagawa mo. Paano ka joke-joke lang, alam mo, joke-joke. Tangina Gusto niya gawing parang joke-joke lang. Satire. Siguro, i-condition mo muna ako na magjo-joke na, nagiinuman tayo, nagkakalasingan na, doon na-build yung joke. Doon na-build yung joke, tapos eventually, nagbikini. Siguro, ganon. Pero nagtatatakbo na kabikini. Oo, pwedeng ganon, pwede. Pero kung yung bibiglain mo ko, halimbawa, magpa-podcast dapat tayo, tapos biglang lumabas ka ng kwarto, nakabikini ka. Tangina mo. Kunyari pre, try naman tayo, may problema ako, dalawa lang kayo. Biglang lumabas ng kwarto na kami. Putang ina. Gago, takbo. Siguro kung nag-swimming kayo, tapos kilala siya sa barkada ninyo na komedyante talaga. Alam mo yun, tapos biglang nagbikini dun sa swimming pool ninyo, tapos alam mo, nagbababae. Siguro pwede pa yun, pero never ko na siya titignan ng... Wala na, same way. ng masculine pa. Actually, may kilala ako ngayon. Di ba, syempre, lockdown, di ba? Yung mga tao nag-trip, nagko-content talaga kahit hindi mga content creator. Meron ding malapit sa circle ko ang nagbihis babae. Hindi talaga ako natuwa. Nainis talaga ako. Sabi ko, anong katangahan to? Kilala kita, wala ka nang ginawang mabuti. Tapos, tapos ngayon naka-ano ka pa, magsusut. Wala kasing sense sa akin talaga yun eh. Putang ina. Di rin ako natatawa sa joke na yun, pare. talaga, Yung nagbibikini, Kahit pa kung halimbawa, gagawin mo for the content para ma-monetize mo, tang ina mo. Wala nang ibang option, no? Wala ka nang ibang option, kaya para pumera ka, magbibikini ka. Wala kang respeto. Walang respeto sa apelido. 'Di ba? Yun. Mga ninuno. Mga ninuno. Tanginang yun. Pero paano pag halimbawa may anak ka na, Gago. kailangan mo siyang gawin para magkaroon ng extra budget for your family? Di pa rin. Kasi, balik lang tayo sa realidad. Maraming parang para kumita ng pera. Di mo kailangan gawin yun. Di ba? Sa content creation ka pumapalo ng pera pag nagbibikini ka, nagbabakla-baklaan ka. Anong gagawin? Di na, balik na lang. Ano na lang ako. Papayag ako, magki-15,000 ako. 20,000 a month. Huwag ko lang gawin yun. Kasi, biruin mo, ano na lang, kumbaga parang selfish ka nga nun. Ayaw mo maghirap, gusto mo lang mag-content. Paano Tamad naman ka. yung Tamad. image ng anak mo? Diba? Ikaw kumikita ka, pero paano yung anak mo? Sasabihin ng, malamang asar-asarin yun. Yung tatay mo ba yun? Yung naggaganon-ganon? Oh. Nga, Diba? sa school pala, syempre makikita ng mga, hindi niya mapagmalaki tatay niya. For sure. Parang katumbas siya Sa school, kawawa yun, pare. Ako sa school yun. Kawawa yun, yung, di ba? Parang katumbas na rin siya na pag yung nanay mo may porn. May scandal. Diba? Yeah. Putang ina, magandang, di ko naisip yun. Magandang, tawag ba dun? Analogy. Oo. Oo. Diba? Parang ganun siya, pare. Kasi, Same ng heaviness. Mm. Parang may scandal yung nanay mo nakita sa school. Or, yung nanay mo
kilalang kumakabit-kabit, parang gano'n. Kasi sa lalaki kasi masculine talaga yung yung kapalit eh. Magkaiba sila ng condition eh, 'di ba? Mm. So parang gano'n. O kasi parang ano siya eh. Nagbabading-badingan ka. Basta anything ang nakikita ko kasi dyan, pag madaling gamitin ng bully para sa bata, ibig sabihin, kapintas-pintas nga talaga eh, di ba? Halimbawa, may bully. O, di naman tatay mo, di naman tsuro. Mukontok mo lo. Di ba? Ikaw, mag-iinit. Basta alam mo, down na down ka, mag-iinit ka, gusto mong banatan yung bully. Talaga na-insulto ka sagad eh, di ba? Pag ginawa yun. Kaya tangina, hindi Kaya talaga- magiging tomboy yung anak. Dahil dun eh. No? Pare, kasi kailangan niyang Confused na i-defend. Mm. Kailangan niya i-defend sarili niya. Magiging masculine talaga siya kasi bubuli-buliin siya eh. Oh. Doon nagiging tomboy yung babae minsan eh. Parang nabubuli-buli kasi eh. Tsaka confused. Malaban. Doon pumapasok yung confused ng bata. Kasi nga, sabi nga natin, pag bata, madaling mamold yan ng environment eh. Kung ano yung makikita niya, gagayahin niya lang. Eh, kung makita niya sa tatay niya na dapat in her nature or sa anak, makita niya na feminine dapat yung babae, masculine dapat yung lalaki, pero nakita niya nag-feminine yung lalaki, mawiwindong yung wiring ng bata. Yeah. Na parang, ay, ano yun? So, wala palang boundaries. Pwede kong i-explore lahat. Ganun. Baka malito sila, pre. Kasi nga, last time, nag-content tayo na pinagtatanggol natin yung mga content creator na nagbabading-badingan. No? So, para di kayo malito, kaya kami, well, in my case, no, kaya kami nagagalit doon sa mga, kasi sinesensor nila yung comedy, na sila nga mismo ang lakas mag-comedy. No? So, pero yung pagiging comedy na nga naman talaga nila is, hindi naman talaga tayo 100% agree doon eh. Di ba? Nag-agree ba tayo Oo. doon? Hindi. Ang tirapik lang kasi namin doon, yung censorship na parang sinasilence ninyo yung comedy nung ibang straight na lalaki. But then again, clear ko lang, tama yung sinabi ni Josh, hindi rin naman namin gusto yung ganon na role model. Pero kasi hindi mo mapipigilan. And hindi porket kumikita sila doon, eh, isa-silence nyo na at sasabihin ninyo na bawal mag-joke ng bading-badingan. Eh, yung mga badingan naglalaro ng straight-straightan eh. Yeah. Di ba? Paano naman yun? Tsaka yung ang dami nilang ginagawang comedy. Pero yun nga, para lang hindi kayo malito. Oo. But then again, the idea itself na magbading-badingan as lalaki ka, hindi rin kami 100% agree doon. Kumbaga, Hindi ako 100% hindi talaga ako agree na dapat mong gawin yun lalo kung magpapamilya ka. oo nga eh. Hindi ko ano yan, hindi ko sinasuggest magbakla-bakla ang kanyang gawin mong karir yan. Hindi ah. Kaya lang namin pinagtanggol si Abdul and Marcy kasi sinesensor sila ng mga leftists. Na sila rin mismo ang malakas gumawa ng Malakas comedy. manggago. Oo. Oh, hindi pwede yun, magsisensor ka. Hmm. Ganun. Eh, doon kumikita yung dalawa eh. Trip nila yun eh. Hindi ko naman sila pipigilan. Hindi ko yun gusto. Kung halimbawa, ganun ang gagawin ko sa sarili ko o mga barkada Hindi ko. ko rin gagawin. Pag ginawa ni Josh yun, aasinan ko agad yan. O yun, at least may ginawa ka ngayon, pre. Kasi nung last time, iniwan niyo ako sa ere, putang ina. Basta pag gano'n nabarang ako, putang ina. O kaya pag may nakita ko ng mga followers natin dyan, nakita niyo ako sa kalsada, biglang nag-cross-dress ako. Puta, sabuyan niyo ako ng asin, baka nabarang ako, putang ina. Ang daya kasi bigla niya dinagdag yung, hindi, pawatip, nabarang lang ako. Parang, una Kasi hindi ko naman gagawin talaga yung pre, putang ina. Ang labo nun, putang ina. Ang unang usapan kasi, paano pag nagbikini ako, hindi, anong gagawin, ganyan, di ba? Guys, ganun ang unang usapan nun sa Tagaytay. Tagaytay ako ng Tagaytay, sa Tanay. Oo. Sa ano pala, yun, ganun ang unang usapan. So, nasa solution na kagad kami dalawa neto ni Ching. Ang gagawin natin, didepensahan yung basher, Iwan, sir. o mumura-murahin natin si Josh araw-araw para malaman na hindi kami associate dyan, tangina, nagbikini yan, ganun. May nakita, dito sa conversation natin, may nakita na naman akong angle eh. Kung bakit, kung para saan lang talaga yung too much idealism, yung mga imagination mo kung ano lang. Halimbawa, itong mga imagination na scenario na pinag-uusapan natin, tinatawanan lang natin, hindi ito totoo. Ito ay mga example lang, situational, theoretical. Ano tawag ba dito talaga? Parang, Yun, theoretical. theoretical ba to? Or ano lang? Wala lang. Example lang. Example, situational nga lang. Situation lang. Ngayon, ako ipopoint ko, itong mga lefties, kaya sumagwa na. Kasi ito lang dapat yun, yung mga iniisip nyo.
Ito lang. What if lang dapat. What if lang? Kayo isinabuhay nyo na. Yun na nga. Di ba? Tama, Totoo yun. Totoo Tama yun. yan. Yung what if na sa atin is, sa atin nga, ridiculous nga yung what if eh. Pero sa kanila, buhay nila yun. What if na yun. Yun ang bumubuo ng reality nila. So, sino ngayon ang mas nahihirapan sa buhay ngayon? Alam mo pare, dyan naman ako hindi sobrang agree sa inyo. Kasi it Sige. can be, pwede siyang, yung what if na yan kasi minsan, pwede siyang maging, ma-apply in real life talaga. Pwede talaga. Pwede talaga. May mga what if kasi talaga na na, nga mapapakinabangan to sa real world. At kung lahat ng tao, ipupush itong agenda na to, yung what if, magiging totoo yan. Oo. Ngayon nga lang, kaya nagkakaroon ng disconnect, yung what if kasing binabato nila minsan, too ideal, sobrang idealist yung dating, to the point na ang bullshit naman talaga pag in-apply. Oo. Oo. And then, ito pa, mali. Sa atin kasi, yung what if natin. For example, meron akong what if na possible. Like, for example, what if one day, maging number 1 male podcast talaga tayo. So, Oo, pwede. Yun yung what if na mangyayari at possible. Idea pa lang siya at possible. Basta ipagpatuloy natin, we keep moving forward. Pag sinabi ko yun, that's the goal. Di ba? Pag sinasabi natin, that's the goal. Kikilusan natin. Ang what if kasi nila, pre, nakalimutan ko yung example Ganito ko. sila mag-what if, bigyan mo na kita, baka Go, go, iniisip go, mo yan. Ganito sila mag-what if, sila Gabi at buong leftist na mga kamukha nila. What if yung trans women, ituring natin talagang women talaga yan? What if pasiari natin sila dyan sa mga babae? Ganyan sila mag-idea. Idealist. Ganyan po mga paso sa utak nila. Ganun ka bullshit to the point na ang hirap agrihan. Trans women, pinapaboran nila na mag-CR sa pambabae. Paano kung nandun yung anak ko na 6 years old, 5 years old? Tanginang yan. Di ako papayag. Hindi ko naman pwedeng pasukin sa loob yun kasi straight male ako. Di ba? Tapos papayagan mo yung transgender doon. Ano na lang mangyari? Nakikita ng trans yung anak ko na si CR doon, di ba? Paano kung mag-take advantage ang putang inang yan? Lalaki yan na di kasi niya same gender eh. Unlike women to women sa bathroom, parang okay, di ba? Sobrang bullshit talaga. So, ganun yung idealist nila, pagiging idealist nila to the point na unrealistic. Di ba? Ano pa ba yung mga example na nila? Na, kung gusto kong kung tutusin yung what if na yan, magaling tayo dyan, pre. The fact na hindi tayo employed, ang araw-araw natin, what if talaga eh. Di ba? Ngayon, paano? Kaya ibabayas ko na tayo na naman na may karapatan na magsalita pagdating sa mga what if na yan. Kasi halimbawa ako, katulad ng mga business na gusto kong gawin, lahat yun nag-umpisa sa what if, di ba? What if? Ngayon, subok. Hindi gumana. Adjust. Hindi realistic eh. Hindi pala pwede. Sa dami ng test na sinubukan, hindi pala maganda ang result, magpalit, mag-adjust. Nag-iiba tayo na nag-iiba. Ganon ang what if sa atin. Sa kanila, ang what if, nakita na nga na hindi maganda ang epekto, pagpipilitan pa. Tama. Diba? Tayo, pag yung what if natin, sinubukan natin, binuksan nga lahat ng probabilities, i-adjust natin. Saka yung pagiging what if ng utak natin, pag nag-idea kasi tayo mga realistic na gaya natin, possible ma-apply, unang-una. Pangalawa, possible malaki yung magandang ibibigay. Hindi kagaya ng what if nila, one-sided benefit, tapos ang dami magagambala. Yun, Ganun sila. Doon sana ako papunta, pre. Kasi nga, ang what if talaga nila maraming sinasagasaan. Basta ito mangyari, regardless kung sinong matatapakan. Ganon sila mag-what if. Totoo. At kaya ngayon sa ating mga what if natin, kumbaga grupo, ikaw, what if lumaki katawan ko? What if ganito? Laging, wala kang, mahihiya kang, kumbaga, mas empathetic pa nga tayo, mas sympathetic pa nga. Yung wala akong may istorbo para tuloy-tuloy ko. Yung what if ko magiging tunay talaga kasi sarili ko lang ang kikilos tayo. Istorbo. Hindi ako storbo. Sa kanila, nagiging, yung what if nila is idealism nga, unrealistic. Kasi ang dami mong sasagasaan talaga. Kaya for example, yung what if nila na dapat daw lahat ng lalaki hindi manyak or walang nangre-rape, ganyan. I mean, gusto na rin naman natin yun, but Oo nga. imposible. Di ba? Kasi hindi naman tayo, kung magiging posible yun pag yung nanay natin iisa.
lumaki tayo lahat sa isang bahay. Di ba? Pero di mo pa rin sure Hindi yun. pa rin Kasi sure nga, may kanya-kanyang utak ang tao. Yung grapes, iba yan eh. Kanya-kanya yan eh. Ngayon, ipagpipilitan pa rin yan nila sa inyo na posible yan. Tapos, ang gagawin na nila dyan, second thing, is i-blame na nila yung men. Sa mga, yun pa nga pre. Exactly. Hindi naman solution yun eh. Exactly. Ang ganda nung sinabi mo. Kasi nga, dahil nga hindi natin makontrol yung mga siraulo nga, i-blame nila sa matitino. Tayo yung sinasabihan nila. Di ba? I-upload nila sa mga app na tayo mga matitino ang nakakasunod. Anong po gagawin namin dyan? Di ba nga? So, ang dami mo talaga sasagasaan. Alam mo, nabobobohan talaga ako sa kanila. Nakakakuha lang sila ng fan because nag-i-English sila at mukha silang talagang may utak. Educated. Sa mata ng bobo, mukha silang matalino. Pero sa mata ng nag-iisip, ang bobo talaga nila, promise. Tapos kung paano nila pinaprocess yung impormasyon na pumapasok sa utak nila, napaka-bobo nila pare, promise. Ilang beses ko na nakasagutan yan sila, Gabi. Sagad na bobobohan talaga ako sa kanila. Actually, demonic nga. Medyo demonic na. Tapos kulang, last na to. Tama sinabi ni Diyos, hindi sila sympathetic ba tawag doon o empathetic? Parang, Pareho eh. parang wala silang ganun eh. Parang tangina ipasa yung Soji Bill kahit makuha yung tax ng lalaki, babae, wala kami pakialam. Basta yung feelings ng mga bakla, okay yan. Yo. Diba sinabi mo sa GC, ang ganda Oo. Kasi nga, yun nga, isa sa mga gusto nga nila is ipasa nga yung Soji Bill. Ang problema nga doon, okay, sige, ipasa nyo yan. Pero yung tax na gagamitin sa bill na yon, sa mga bading lang din kukunin. Pero hindi nga eh. Buong Pilipinas ang mag-aambagan doon para sa Bullshit karapatan nila. ng iilan. Para sa bullshit nila, yun na lang. So, di ba? Gustong-gusto yung ipasa yan. Bakit sila pa yung nagkiklaim na empathetic, sympathetic sila? Doon ba sa gusto nyo na yun, nag-sympathize kayo doon sa magbabayad ng tax? Ang mahal-mahal na ng tax ngayon, ha? Dagdag mo pa yung mahalang bilihin. Tapos magdadagdag pa kayo ng ganyan. May isa pang bading ng iwi na nagpasa ng kagandahan bill. Putang ina nyo. Yung ina nyo, magpasa nga kayo ng bill ng na nakakatulong naman sa marami. Hindi yung sa feelings nyo lang di ba? Kaya ako dyan sa part na yan, kakausapin ko yung Pilipinas ang i-address ko. Pilipinas pagdating sa ganyan. Alam natin Pilipinas ang daming ang mahirap eh. So putang ina, pag pinasan nyo pa yan, paano nyo naaatim na magpasa pa ng ganyan na alam nyo nga na ang daming ang naghihirap na tao, di ba? Totoo. Nahihirapan ka na, karapatang pang-bading pa yung gusto mong Bobo, no? Yeah. Bobo, no? Ang taas ng gas, ang hirap ng bilihin, ang taas ng bilihin, ang liit ng sahod, tapos papasa ng pambading na bill. Oo. What a solution? Speaking Ang of lupit. ganyan nga may napanood ako kahapon balita about sa buhay ng isang jeepney driver ngayon, pre. So, dahil nga mahal ng diesel sila yung malaking tama sa kanila, di ba? Sa isang araw, pre, sa isang araw, kumikita lang siya ng 2,400. Yung 1.3 doon sa 2,400. Boundary. Panggas pa lang yun. Panggas pa lang? Oo. Boundary na yun. So, ang boundary niya 500 lang. Okay. So, 2,400 minus 1.3, magkano na lang yun? Minus 500 boundary. 600 na lang. 600 na lang. Yung 400 doon, pinapadala niya pa kasi taga-probinsya yung pamilya niya. Okay. 400 pinapadala niya doon sa family niya. Magkano na natila sa kanya? 200 200 pesos? for a day niya yun, ha? Kakain pa. Kakain pa siya. O, ipasa ang Soji Bill. Oo, putang ina. Ipasa ang kagandahan bill. Putang ina nyo, ganyan kayo katanga. Di ba? Ganyan kayo katanga. Sobra. Biruin Diba? mo, totoo nga kasi biruin mo, ang jeepney driver, maraming siyang natutulungan, kumbaga. Technically natutulungan kasi nga marami na ikinabang sa isang jeepney driver. naman. Araw-araw niyong ginagamit yan. So why not, yun ang pagtuunan ninyo ng batas. At least, marami siyang natutulungan at nagmi-make sense pa kasi marami na ikinabang sa isang jeepney driver. Oo, pang nagtatrabaho. Oo. Kaya-create ng pera sa society yon. Yung mga Umiikot, iniikot diba? niya. Oo. Ipasa nga kasi ang Soji Bill. Diba? Kaya marami naghihirap na, putangin na kasi yung Soji Bill, ayaw nyo pirmahan. Pirmahan na yung Soji Bill na yan. Para sa lahat yan, diba? Putangin na, tatanga nyo. Oo. Di ba? Kaya kawawa kawawa yung tao dyan sa mga ganyan. Biruin mo, kukuhaan mo pa ng tax yung jeepney driver na 200 na lang para sa isang Soji Bill. Di ba? 200 na nga lang litira niya sa araw-araw eh. Putangin ang Soji Bill na, basura na yan.
Kaya yung mga katulad na mga presidente na katulad ni Trump, 'di ba? Talagang nung siya, upo siya, sinabi niya na wala yung mga kabadingan na yan. Hindi yan uubra dito. Tigil talaga. Alam mo pare, gumugulo ang society pag lumalakas yung kabadingan, tingin ko. Oo. Tingin ko hindi natin mapipigilan yan. Pero I would say, kapag lumakas yung influence nila, mas gumugulo ang isang society. Naniniwala ako. Kasi idealist sila eh. Walang masama sa pagiging idealist. Pero nawawala na sila sa pagiging realist. Sumasagat na idealist utak nila, pinagugulo nila yung society, problematic sila mag-opinion, problematic sila magsabi ng kung ano-anong bagay. Tapos wala naman sa realistic. Labo talaga. Labo talaga. Kayo, kapag naging senador kayo, anong ipapasan yung batas na makakatulong sa Pilipinas? Ako, yun, isa na yun. Dahil napanood ko yun, na talaga ako, naaawa ako sa mga jeepney driver. Kaya sabi ko, parang puso ko nasa jeepney driver eh. Kasi kawawa pre, biruin mo. Ang dami-daming ganun, jeepney driver. Isa lang yung pinakita nila, ilan ang jeepney driver sa Pilipinas. Na kaya sabi ko, pag ako, magpo-focus ako dun. Naplatang ka pa. Oo, Ano yan? labas pa pala dun. Labas Diba? pa pala dun maintenance, 200. Paano magkano magpa-vulcanize? 200 yun, parang yun yun. Wala na. Kasi kapag anong ganon yan eh. Tayo nga minsan lang lumabas, napapalatan pa minsan eh. Sila pa kayang ganon-ganon, di ba? Ako pagka ganito, for example, tumaas yung gasolina, bigyan ko sila ng alternative. Ito nga sayang nga yung Egypt na inano sana no? Na pinapasa sana dati pa kaso wala, napigilan Kasi for example, ganitong tumataas na 200 na yung gasolina. O yung mga jeep nyo dito nyo muna parada nyo muna sa isang government parking yan lahat. Ito yung alternative, mag-Egypt muna kayo lahat. At least, di ba? Tapos yung paano yung charging yan, boss? Mag-ano ko sa mga partner namin na gasoline station, nandyan yung charging station ninyo. Para pag-charge kayo, libre na, sagot na ng gobyerno yan. Magkano lang naman yun, pre? Sa dami ng tax, magkano lang naman, kuryente lang naman yun. Ayaw nga sumagot ng gobyerno sa mga ganito. Ang gusto nila lang lagi, subsidiya. Kawawa So, yung mga ganong klase, ikaw pa, pre, for example, ikaw magiging, public official, Actually, kung magiging public official ako, given na sa mga... realistically speaking kasi, kung tutusin yung mga public official na merong pinupush na para dito ako. Ito, totoo to Binibitawan naman yung para sa influensya Para sa popularity. Ano yun parang tagline yun for popularity sa totoo lang Kaya ibig ko sabihin, papunta ako kung magiging public official ako, hindi na ako mag-iisip na magpasa ng panibagong batas. Iko-quote ko kay Miriam Defensor Santiago ko to narinig dati. Sabi niya, maganda na ang batas ng Pilipinas. Maganda ang batas ng Pilipinas. Enforcement na lang. Ang problema hindi kasi ginagawa. Hindi nangyayari. Tama. Pasa lang sila ng pasa ng mga batas. Pero hindi na i-implement. Kaya nung tinanong mo ako ganun, sabi ko, tangin na, mag-iisip pa ba ako? Kasi actually basic, isa sa gusto kong suportahan na lang. Yung mga para sa mga nag-i-sports nga, bigyan sila ng kasi yan ang problema ng mga nag-i-sports, wala silang masyadong suporta na nakukuha sa gobyerno. So do you agree dapat tanggalin na ang Senado? Layo. Pero napag-usapan natin yun, di ba, nung pauwi tayo. Wala pangpadagdag lang sila sa dadaanan ng ng pera Mag-monarchy na lang tayo. Ay, ito nga, tinan mo nyo. Sige, sabihin kayo, tuloy nyo muna. Okay. Kasi meron ako ditong related dyan Tinan ito Baka makikita ko Kasi na. Parang wala nang kailangan pa ipasa na batas Para sa akin, yung mga sumusunod na batas ngayon, puro kaartihan na lang Oo. Mga maliliit na batas na lang siya nakaartihan ba? For popularity na nga lang talaga. Kasi pag nakita ng tao na, uy, agree ako dun, gusto ko yung batas na yan. Diyan, tayo sa kanya. Boto natin yan. 10,000 para sa isang mga tao na Diba? Okay yan. Para sa akin, wala nang major na law na kailangan i-apply pa ngayon Wala na Lahat ng mga major na makakatulong sa country, naipasa na na makakapigil na bawal pumatay ng bawal ganito, bawal ganyan. Nandun na lahat sa libro Oo nga, no? So, para saan pa sila? Boto tayo ng boto every 6 years ba? Every 5 years?
6. Every 6 years ng Para sa bagong... president, sa national election yun, pag local election every 3 years. Kaya nga sa sobrang boring na nila sa paggawa ng batas pre, tignan mo naihabilin tuloy nila yung mga kabadingan na law na wala na may pasa eh. Oo. So, doon na tayo pupunta sa bullshit na tayo pupunta. No? Rights ng kabadingan. Ano ba bang rights ang hinihingi nito mga to? May human rights na nga tayo. May rights na yung may rights na yung men and women. O women, naintindihan ko nagbawsi sila, may rights silang bawsi. Parang gusto rin ng mga bading magkaroon sila ng sariling bawsi. Tangina nyo. Entitled na nga eh. Entitlement na ang problema dyan eh. Kapwa rin nila na mga bading na rin, kinokontra na sila eh, di Oo, ba? kasi sobra-sobra na sila eh. Parang bading to bading na nag-aaway ngayon eh, di ba? Tapos ito, kasi nag-search nga ako eh. Nag-search ako sa AI, sabi ko, ano to? Ano ang kadalasan nangyayari kapag nagpapalit ng presidente? Pag halimbawa, namatay yung presidente, so magpapalit ng presidente. Pero isa dun sa nag-caught ng attention ko na related sa sinasabi mo na senador, meron dong aspect na yung sa pag nagpapalit ng presidente, yung presidential bandwagon o paglipat ng kampo, party switching. Ito, sa Pilipinas talaga to, nangyayari talaga. Maraming politiko, senador, congressman, gobernador, mayor, yan, na dating kalaban o neutral ay biglang sumasali o sumusuporta sa bagong presidente. Dahilan, ang presidente ang may hawak ng malaking kapangyarihan sa budget. Halimbawa, yung pork barrel, infrastructure projects, yung katulad nga niya ng flood control, mga appointments, para makakuha ng pondo at proyekto sa kanilang distrito. Nagiging loyal sila. Ibig ko sabihin, dun sa tanong mo na dapat tanggalin yung mga senador, kung ganito naman pala ang setup dahil bandwagon naman pala lahat, senador, congressman, so magiging balingbing sila kung sino naman ang presidente, susundin naman talaga nila eh. Kasi nakakanga sila eh. Di ba? Sino babagsakan ng ubos eh. So parang wala ka sila silbi. Wala na nga masyado ngayon. Dapat tanggalin na yung Congress, Senado, wag na yan. Tapos mag-focus na lang tayo sa mga mayor ng bawat cities. Kasi nababantayan naman ng mga mayor yung bawat cities eh. Kaya naman yung tutusin eh. No? Diba? Totoo. Tapos doon na lang natin ibigay yung mga budget, tapos paayos yung mga kalsada sa ang ganda na ito kung ganito mangyayari. Idea ko lang naman to, pero possible to na maging real kung sakaling magiging ganito lahat ng isip ng tao. Niwala ko, budgetan na lang natin yung mayor, tapos lahat ng mga sirang kalsada dyan, mga sirang building or what na kailangan pagawa, sabihin natin sa mayor, siya yung may hawak ng malaking budget eh. Nakatali kamay ng mga mayor, madalas, kasi nga hindi naman sila nabibigyan ng malaking budget dyan. Oo. Putyo-putyo lang nakukuha nilang budget dyan. Eh syempre, kukurap pa sila ng konti. So wala na natitira. So naniniwala ako, malaki rin yung hawak na budget ng mayor, napapantayan nila bawat cities nila, tapos hindi sila korap, mapapagawa lahat yung may infrastructure per city. Diba? Congress, Senado, parang, diba, tangina, hindi na yun. Dami ang korap dyan eh. Nandiyan ang korap, pre. Sa Oo. kanila talaga marami. Tapos palakasin, di ba, mayor. Ako tingin ko mas easy yun ah. Mayor, tapos tignan yung mga barangay captain. Di ba? Kasi barangay captain nakakaalam ng mga tao sa lugar niya. Oo, yun nga yung purpose talaga nila. Anong sira doon sa barangay niya? Anong kalsada yung malubak doon? Anong tulay yung kailangan ayusin doon? Lalapit yung barangay captain ngayon. Mayor, ganyan, kailangan ng ganito, ganyan. O di, mas madali yung distribution. Kaya lang may make sense sa akin yung... Sinato, nagpipitapan lang naman sila madalas eh. Nag-make sense sa akin yung sinasabi mong ganyan. Kasi ang nangyayari nga, kapag yung tao ay masyadong makapangyarihan, overwhelming yung power, na kapag lalabas talaga yung demonyo mo, hindi mo na malaman eh, sobra-sobrang kapangyarihan to ah. Alam niya na, yun nga, meron siyang sobra-sobrang kapangyarihan, meron siyang epekto sa isang buong bansa. Pero alam mo yung simpleng solusyon na yun na i-minimize natin sa paglagay ng sa mayor lang halimbawa. So dahil hindi naman ganun kalaki yung hinahawakan niya, yung assignment niya, kumbaga hindi naman ganun kalaki. Pero syempre significant pa rin yung pera. Hindi siya overwhelmed, hindi siya pinapasukan ng masyadong demonic shit. Kasi alam niya na yun lang naman yung value na naibigay, hawak niya eh. Tapos di-distribute niya pa sa mga barangay captain, let's say. Di ba? Not too much power nga yung nabibigay sa kanya pag ganun. So, lagi niyang matitimbang, worth it ba? Worthy ba yung klase ng mga ikokompromiso ko para sa ganitong klaseng amount na to? Tsaka, ang maganda pa nga nun, dahil nasa isang maliit nga lang, yung check and balance mas madali din. Mas madali rin mahuli yung korap. Mas madali. Pangalawa,
mas nakikita kasi, mas naniniwala ako nito, mas nakikita ng mayor yung mga problema at barangay captain dun sa lugar compare sa mga Senado at Congress. Tingin ko mas nakikita nila yung pinaka-problem talaga. Kasi lumalapit sa mga mayor yung mga may sakit, yung mga problema, project, ganyan. Nakikita ng mayor yan, nakikita rin ng barangay captain yan. Although maraming corrupt sa kanila, but I would suggest na mas nakikita talaga nila yon. So kung nandun lang yung budget sa captain, ito ano lang naman to, usap-usapan lang naman namin to, no? Correction lang, huwag kayo masyadong maging mahigpit, okay? Kwentuhan lang to. Pwedeng ibigay na lang yung budget doon sa barangay captain, sa mayor, at least andaling tignan kung corrupt. Malalaman mo agad yung kapitan mo, tumatayo na yung bahay, 3 building na, Diba? 3 story na, o tapos nagkakakotse na ng ganito, tangina mo kapitan ah. Kita ng taong bayan eh, no? Kita agad, tapos tangina mo kapitan, susumbong kita kay mayor ah, tapos ka na. Totoo, no? Nag-make sense kasi kaya tuloy hindi ma-point out, mahuli-huli yung sa Yan. mga Senado, Congressman. Kasi, Ang daming lilikuan. Sanga-sanga. Yeah. Ang daming tuturuin nasa exclusive sila na subdivision eh. Hindi naman dun yung hawak nila. Yun. Oo, nag-make sense. Makes sense talaga. Tapos tanggalin na yung SK, tanggalin na yung konsehal, tanggalin na yung board member, tanggalin na yung party list, dagdag pasahod lang sila. Ang dami nila eh. Focus na lang tayo sa mayor, barangay captain, tapos constituate ng mga barangay captain para may kitulong siya, ganun din sa mayor. Focus na lang tayo sa ganun. Tapos kung may Senado, sige, Senado, pero tanggalin na yung Congress. Oo. Tapos presidente na. Yun nga, tinan mo, the fact nga na ang setup, kasi ginawa yung sistema ng Pilipinas nga, para nga, Take note, may vice mayor pa, kahit pa paano may katulong siya. Oo nga, totoo. Di ba? yung sistema natin sa Pilipinas, kaya yung ganyan, kasi nga, ano yan eh, with respect to people power eh. Ang gusto nga nila, kung anong gusto ng majority ng Pilipinas. Yun dapat, kung anong sigaw ng taong bayan ng Pilipinas, yun dapat, yun ang sinusunod natin para dun talaga. Pero sa totoo lang, yung totoong nangyayari sa Pilipinas, hindi naman na ganun. Kaya sobrang fucked up eh. Yung design ng system eh para sa mga tao, pero nangyayari hindi nga. So, the fact nga na nangyayari, ito presidente. Kung sino ang presidente, lahat sumisip-sip, lahat sumusunod sa kanya. Wala na, defeated na kagad yung system. Tapos sino mo, pag tinignan nyo yung mga totoong nangyari sa past, pag nagpalit yung presidente, Sisiraan naman nila yon. sisiraan. Bumabalik, Palulubugin ka. palulubugin, bumabalik-beng, bumabaliktad. Alam mo ba't gusto nila siraan pag bumaba na yung presidente? Para hindi rin i-snitch na nagnakaw sila pare-parehas. Mismo. Kasi tumanggap yung mga nasa baba eh. So yung mga langgam na yon, kailangan pabagsakin nila yung naging dating amo nila. Para hindi sila ikanta. Okay? So pag napakulong nila yon, napabagsak nila yon, sip-sip na naman sila sa bagong presidente ngayon. Gripo na naman sila, tanggap na naman sila ng tanggap. Yung sinabi ni Mayor Magalong, totoo yun. Kapag di ka sumipsip sa bagong namumuno, di ka nila bibigyan ng budget. Totoo. Walang budget mo ang aaprobahan, pre. Pero hindi nababalita yun. Oo. Hindi rin pwede ireklamo ng mayor yun. Kasi baka mamatay sila. Yun lang, no? Kaya tuloy nag-make sense ngayon. Nag-make sense yung sinabi mo kanina, wala naman ng bagong batas. Bakit pa sila nandyan? Kaya onting issue, pre, nagpapa-press con sila eh. Di ba? Lagi silang mag-iimbestiga kasi doon na lang sila nakapagtrabaho talaga. Hindi naman kayo investigator eh. Ibigay nyo sa investigator yan. Ang daming investigasyon eh. Oo, di ba? Hindi naman sila investigator, pre. Nagtapos ba sila ng pag-iimbestiga? Hindi naman eh. Alam mo, ang Senado, pag nag-talking show yan, nandyan, nag-iimbestiga yan, palabok lang yan. Papapogi lang yan mga yan. Pero bandang uli, ipapasa nila sa court yan. Court din na magtasaliksik dyan. Kaya nga, ako nakaklaunan nga talaga ako dyan sa mga meeting sa Senado na yan pag iimbestigan nila. Yung makikipagdaragan pa sila. Hindi, sagutin mo muna. Yes or no lang. Sagutin mo. Tangina, hindi ako believe sa inyo. Oh, wala silang ginagawa, pre. Wala silang trabaho. By the end of the day, ipapasa pa rin nila sa RTC yun eh. May mga totoong lawyer at investigador pa rin, mga prosecutor pa rin ng sasaliksik niya. Nagpapatawa lang sila sa social media, pre. Nagpapasikat lang sila. Dapat i-point out na natin yun kasi budgeted pa rin yun eh. Budgeted din yun pag ang mahal nun. nila. Ang mahal nun. Yung pag nag-meeting yun, pinatawag 3 witness, may 3 murderer dyan, pasikat sila, gago, ang mahal nun. Tapos yung budget doon, kain pa yun, may corrupt na naman sa budget na yun. Kahit sabihin mo Jollibee lang kinain nila doon.
million pa rin yun, pare. Tayo pa rin nagbabayad nung putang inang clown na debate nila na yan. Parang ano nga lang pre, nakikita ko sila as high budgeted na Rafi Tulfo in action eh. Parang ganun lang yun eh. 'Di ba? Maliit lang yung scale nung kay Rafi Tulfo, pero sila bigger scale. Pero parang ganun lang ginagawa nila. Mas gusto ko pa nga yung kay Rafi, pare, sa totoo lang eh. Kasi kahit pa paano, may solution na nagagawa sa by the end of the show eh. Sila Diba? wala. Sila wala eh. Nagpi-flip top lang sila. Yung kay Rafi Tulfo, shoutout sa'yo, Senator Rafi, no? By the end of the show niya, bibigyan niya ng kabuhayan yung tao na naargabyado. Diba? Tapos, ipapakulong niya o sasampahan niya ng kaso yung dapat sampahan. So, may solusyon. Sa Senado, pag nag-flip-topan sila, may nasasakdal dyan, may ano dyan, suspect dyan, puro ganun lang yun. Wala naman ang Tapos kaya nakulong si Napoles, binato na kasi sa RTC or doon na inimbestigahan talaga. So, ba't pa kayo nagaganyan? Wala, pabango nga lang. So, may Sabihin lang naman nung tao, I invoke my right, I invoke my right. Ulit-ulitin Wala lang. na, tapos na. Nagsasayang ng oras eh. Gigisahin nila Marcoleta, gigisahin nila mga ibang senador na magagaling. Magagaling naman yung mga senador natin, aminado ko. Pero sayang kasi oras yan, mga senador. Sayang oras nyo dyan. Sayang pera namin dyan. Bigyan nyo na sa jeepney driver yung budget dyan. Totoo, no? So, yun nga, isa pang ebidensya, may naalala kasi ako yung mga issue nga na ganyan eh. So, alam mo yung mga whistleblower nga, alam mo si Jun Lozada. Kaya siya na-encourage na mag-whistleblower at pagsasalita. Kasi, merong binibigay na advantage, di ba? Ano man tawag doon? May immunity na binibigay sa mga whistleblower, di ba? Papapa-oo. So, niligawan siya. Nangyari kay Jun Lozada, niligawan, binigyan nga, inoferan nga ng freedom pagkatapos matapos yung kaso. So, siya naman, oo naman, ganun. Pero pagkatapos, nung nagpalit na ng presidente, wala, kinulong pa rin siya. So, kaya nga sabi niya, hindi totoo yan. Lahat yun, nililigawan ka lang nun para ibigay mo yung kailangan nila para sa investigation na ginagawa nila. Pero nung nagpalit na nung presidente, parang hindi ko alam kung 10 years o 11 years ata siyang nakulong or nililitis. Ganyan. So sabi niya, pinagsisisihan niya na raw yung ganun. Kaya mahirap makisali dyan kasi napakalaki ng rabbit hole ng itong politika na to. Akala mo kinakampihan ka ng isang senador, isang congressman. Di mo alam, kausap niya rin pala yung kalaban mo. Oo. Ganyan na dyan kadumi, pre. Tapos akala mo makabayan yung isang senador, talagang seryoso siyang mangliliti sa'yo. Pero sa likod ng camera pala, pangiti-ngiti lang yun, parang gumaganap lang siya. Pero totoo, siya pala yung kumilimbot na malaki. Kung akala mo, ang titino ng mga nakikita nyo dyan. Parang mga, Game of Thrones lang eh. Oo. Ang daming player talaga dyan sa... dami. Sila yung parang, matalinong MC ng flip top para sa akin na matalinong kumulimbat. Pero may skills sila na pang flip topan eh. Kasi kaya i-rebat mo talaga kailangan dapat eh. Binahidan ka ng putik. Kailangan i-rebat mo pabalik yan. Puputikan mo din yung kabila. So yung mga pare, no? Malaman na malaman yung pinag-usapan natin. Ewan ko lang, di pa kayo nag-enjoy mga pare. So, kung nagustuhan nyo or kung anong reaction niyo sa pinag-usapan natin, leave a comment down below. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. I love the energy. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etasetan si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko.